Nanawagan ang United Nations sa mga bansa sa buong mundo na paghandaan ang posibleng pagdating ng mas matinding El Nino habang tumataas din ang banta ng mga extreme weather events sa mga susunod na buwan. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, umaabot na sa 80% ang posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto at umaakyat sa halos 70% ang tsansa na magpatuloy ito hanggang Nobyembre. Ang El Nino ay isang natural phenomenon na nangyayari kung mainit ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Kapag nangyari ito, nababago ang mga pattern ng hangin, pressure at pag-ulan na nakaaapekto sa panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kadalasan nagdudulot ito ng matinding tagtuyot sa ilang rehiyon habang nagiging sanhi naman ng malalakas na pag-ulan, baha at bagyo sa ibang bahagi ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, hindi dapat baliwalain ang mga babala dahil maaaring magdulot ang El Nino ng mas malawak na epekto sa mga komunidad. El Nino conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. This update matters because El Nino is a major driver of global weather and climate patterns. Dagdag pa ng WMO, kahit ang isang moderate o katamtamang El Nino ay sapat na upang magpataas ng panganib ng heat waves, matinding pag-ulan at mga tagtuyot sa maraming bansa. Inaasahan ding mangibabaw ang mas mainit kaysa karaniwang temperatura sa halos lahat ng bahagi ng mundo sa mga susunod na buwan. Ngunit binigyang diin din niya na hindi sapat ang paghahanda lamang dahil kasabay ng El Nino ang patuloy na pag-init ng mundo na nagpapalakas sa mga epekto ng matitinding panahon. We understand El Nino. We can prepare much better for El Nino thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Nino, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more. Samantala, naglabas din ng matinding babala si United Nations Secretary General Antonio Guterres. Ayon kay Guterres, dapat ituring ng mundo ang pagdating ng El Nino bilang isang agarang babala hinggil sa lumalalang krisis sa klima. Babala pa niya, maaaring magpalala ang El Nino sa mga epekto ng pag-init ng mundo at magdulot ng mas malawak at mas mabilis na pagkalat ng mga sakuna sa iba't ibang bansa. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. Dahil dito, nanawagan si Guterres ng mas mabilis na paglipat mula sa fossil fuels patungo sa renewable energy at mas malawak na pagpapatupad ng mga early warning systems upang maprotektahan ang mga itinuturing na vulnerable community. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng mga siyentipiko ang pag-init ng tubig sa Pacific Ocean habang naghahanda ang mga pamahalaan at mga climate agency para sa posibleng pagdating ng isang katamtaman o maaaring matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!